ate at kuya, speaking of Lotto, since binati ni Madam yung manager ng Lotto, and makes sense, no? Si Madam at saka yung jowa niya na si PBBM, nakapag-video record ng greetings nila para sa birthday celebrant na si Mel Robles na dun din ginanap sa Malacanang. Apaka-sosyal. So, kaninong pera ang ginastos sa birthday ni Mel Robles? Sa Malacanang ginanap, sino ba ang nagbabayad ng kuryente, pagkain, tubig, internet, 'di ba? Logistics, upuan, lahat na, caterer, waiters and waitresses, lights, sounds, performers kung meron. Kapag sa Malacanang ginaganap, 'di ba pera ng taong bayan niya. So bakit apaka-sosyal doon sineselebrate? Millions ang ginastos for sure, 'di ba? Hindi naman pwedeng pipitsugin baka pagkain. Pera pa rin 'yan ng taong bayan, mga ate ko. But anyway, nakapag-produce sila ng video para batiin yung manager ng PCSO, yung mga nila na landslide sa Mindanao, sa Davao, hindi man lang sila makapag-video greetings. Si PBBM, mga ate at kuya, ay proud na the first vlogger na presidente. Vlogger naman si PBBM. Meron siyang YouTube account, di ba? Nagba-vlog sila ng tatlo niyang anak, minsan kasama rin si Madam yata. So, yeah, vlogger si PBBM kung tutuusin. Kasi, di ba, nagsa-social media siya eh. Ina-upload niya sa Facebook, sa YouTube, yun pala preparation na for candidacy. And he succeeded. Sanay siyang maggawa ng video. Minsan nga, nakita pa namin sa video na tinuturuan niya kung paano ang pagkuha ng tamang picture or pag, di ba, ang lighting. May ginaganon-ganon siya mga videographers, photographers, mga lightsmen. Tinuturuan niya dapat pag ganito yung focus, ganyan-ganyan. Siya pa yung marunong siya eh. So, he knows what to do when it comes to producing videos or vlogging. Nakapag-produce silang mag-asawa ng greetings para kay Mel Robles na hindi ko alam kung bakit apaka-special, hindi naman niya secretary yan. 'Di ba? General manager lang yan sa Lotto. Hindi ko alam kung ano ang inaakit ni Mel Robles para sa kanila. But, yun nga pong 'di ba? Na landslide sa Davao, wala tayong narinig na nagpahayag ng pakikiramay si PBBM. Yung namatay sa pagpapasabog sa Marawi, wala rin siyang video. Sabi nagka-COVID daw siya. Pero wala namang mai-produce na video, kahit na sabihin mo habol hininga. Take note mga ate at kuya. One time, di ba, in-invite nila yung media bago tayo pumunta dito sa usaping Lotto kasi si Senadora Amy umiimik na eh. Pang Guinness Book of Records na daw. Ay, kahit naman si Papshi, pang Guinness Book of Records din talaga ang performance. Going back, yung pinatawag ni na PBBM ang lahat ng mga TV host, mga broadcasters, sina Karen Davila nandun, even si Sas nandun, doon nagsimulang tabangan din si Sas or maybe naging vocal na after eh. Si Sas nag-represent ng SMNI, si Ivan Mayrina ng GMA7 nandun, napakarami pong mga media men or mga broadcasters, mga reporters, di ba, mga journalists nandun, natanong si PBBM patungkol sa nagpakamatay na mga farmers nung nagmahal ang sibuyas sa Mindoro. Narinig niyo siyang nakiramay? Hindi. Hindi ba lang, ganun yun eh. Pag narinig mong may nagpakamatay na farmer, DA secretary siya, mga kuya. Department of Agriculture Secretary. Responsibilidad niya ang mga farmers. Yung word pa lang na nagpakamatay, dapat, ting! Gumano na sa tenga niya yun. What? Diba? Dapat ang response niya, what? Really? OMG, I'm really sorry to hear that. Ganon-ganon. Anong dapat natin gawin? Sandali. Pahingi ng pangalan. Ganon dapat yan eh. Padala ng, di ba? Padala ng abulay, padala ng bulaklak. Kumustahin ang pamilya. Wala ka man lang narinig ng condolences kay PBBM nung time na yun. Kasi maybe he was very focused kung paano sasagutin ang tanong ng mga taga-media. Naulit yun? Hindi. Hindi. Naulit ang meet and greet? Hindi. Na pumutok sa Imada? Hindi. Pagka sila may mga pa-event, pa-utot-utot na ganyan, tapos pumapalpak, hindi nila inuulit. Diba? Wala nga siyang wala siyang spokesperson. Akala namin mauulit yung pagpapatawag niyan sa media eh. Di ba lagi namang ganyan dapat? May Malacanang press corps dapat. Tapos magsasalita yung spokesperson, wala naman siyang spokes na katulad ni PRRD. Di ba? Spokes Panelo, spokesman Martin Andanariata, spokes Harry Roque, kung sino-sino na naging spokesperson ni PRRD. Oh,
Kasi nga maraming iniintindi ang Pangulo, 'di ba? So dapat sa bagay na 'yun, dapat may magsasalita naman para sa presidente, nakapareho ng line of thinking niya. Itong ating Pangulo ngayon na akala ko'y apakagaling, walang spokes. Kung kailan pang laging nauutal saka pa walang spokesperson. But anyway, diskarte niya 'yon. Punta tayo sa Lotto, 'di ba? Ang binati kasi nila na nakapag-produce sila ng video ay ang manager ng Lotto. Nakataka-taka naman pong talaga kung bakit ang daing nananalo. Eto nga si Senadora Amy umiimik na. Ayan oh, sunod-sunod na panalo sa Lotto, kailangan daw malaman ng Guinness, sabi ni Senadora Amy. So parang pabiro na parang bigwas din, pero yeah, mabuti na lang umiimik na rin si Senadora kasi trending 'to ngayon, eh, 'di ba? Napahiya, 'di ba nagkaroon nga ng Senate inquiry or something si Senator Raffy Tulfo kung patungkol dun sa picture na trending sa social media at edited pala, inamin rin naman nung Mel Robles. Nasaan na si Mel Robles? Anyway, So, yeah, kataka-taka naman po talaga, linggo-linggo, dalawa ang nananalo, magkasunod pa minsan, magkasunod na araw. Hindi yata lumalagpas ang isang linggo na walang tumatama sa Lotto. Take note, hundreds of millions ang tinatamaan. Hinihingi na nga po ng Senado ang listahan ng mga pangalan ng winners para lang mapatunayan kung totoo nga namang tao ang mga nananalo yun. So ito si Senadora Amy siguro natanong about, di po ba kayo nagtataka, mahal na Senadora, total usapin to ngayon na umamin naman ang Tagaloto na edited yung photo nila nang nabigyan nila ng premyo. Oh, anong masasabi niyo po sa sunod-sunod na pagtama ng mga kung sino-sino sa Lotto? Kasi ang nasa isip na ng marami, baka iisang tao lang ang tumatama. Yung lone better daw, babae, eh. Sino kaya yung babaeng yun? Na milyonaryo na ngayon, baka bilyonaryo na nga. Sige nga, i-comment nyo nga sa comment section kasi ang sabi ni Attorney Glenn Chong sa live nila ni Miss Marlica kahapon, babae daw ang lone better. Busog na yon, clue. Busog na ngayon yun sa pera. Malaki na ang tiyan mo. Anyway, so more than this pabibo na, 'di ba, itong kwelang or maybe tawag diyan, witty, no? Witty na comment ni Senadora. Dapat malaman niya ng Guinness Book of Records, 'di ba? Ang Pilipinas is now the country of most winners of Lotto. Ang hirap-hirap manalo sa 655 ba yan, 656 na combination, pero sa Pilipinas ang dali-daling manalo ng Lotto, laging may 'di ba? Laging may lone better na tumatama. So dapat daw malaman ng Guinness. 'Di ba nakakatawa naman na, 'di ba? Ito yung pang-aalas ka ni Senadora Amy, eh. But more than pang-aalas ka mga ate at kuya, dapat magpa-imbestiga rin siya. Hindi ko lang alam kung under to ni Senadora Amy. Kasi kung si Senadora Amy magpapa-imbestiga, malamang magtiwala ako. Pero kung si Raffy Tulfo, malabo yan. Ang mga Tulfo ngayon, parang pro admin na, di ba? Lalo yung Erwin. Ay yung Raffy, baka maging pro na rin yan. Kaibigan, mukhang kaibigan niya ni Donald Duck. Senadora Amy, sana kung hindi man naka-assign sa iyo yung investigation patungkol sa mga gaming sa Pilipinas and what not, 'di ba? Sana maging part ka niyan and angasan mo pa. Although nagpapatawa ka dito, siguro you're playing safe para, 'di ba? Kasi sa administrasyon ng kapatid mo, mga katakataka ang nangyayari. Baka yan yung goal mo, no? Medyo i-downplay mo lang to, medyo chill at comedic lang yung comment mo. Pero iilan na lang sa mga senador ang maaasahan namin. Pagkakatiwala, mukhang hawak naman na sa leg ang lahat ng senador, eh. Kung ang mga MOOE nyo ay talagang by certification lang, hawak nga kayo sa liig ng laging tumatama sa lotong babae. Na busog na yan siya sa salapi. Baka ang dighay niyan amoy pera na. Tama ba mga ate at kuya? Si Spokes Harry Roque umimik na rin mga ate at kuya. Let's listen to him. Katakataka na po kasing talaga, eh. And sana po magresulta ito talaga sa investigation. At kapag iimbestigahan po ito, mabuking kaya kung sino ang babaeng busog na yan sa pera? Anyway, let's listen to Spokes Harry Roque. PCSO sa dami ng mga nananalo sa kanilang mga bola. Abay, mantakin nyo ha, minanalo ng 560 million. Bago dyan, minanalo ng
49 million. Now, ang Marites, abay, baka walang totoong nangyayari. Baka Marites naman po to, hindi to katotohanan. Baka naman magreklamo na naman sila na ako'y nagpe-fake news. Inuulit ko lang ang Marites na baka ang nananalo sila-sila rin at ginagamit daw na fundraising. Now, para mapasinungalingan to, anong ginawa ng Mel Robles? At ito naman po ay base sa hearing ng Senado. Abay, nag-publish ng picture, di umano na isang nanalo. Kaya lang, napansin ng mga netizens, uy, yung picture ng nanalo, edited. Actually, sa totoo lang, hindi ko alam bakit obvious na edited yan. No? Ito yung larawan. Pero mukha kang edited kasi tignan nyo yung hawak na cheque. No? Parang superimpose yung larawan. Inamin naman ng Mayor Robles na edited at ang dahilan daw ay para itago ang identity for security purposes. Hello? Pinagdududahan na nga po kayo na kayo-kayo lang ang nananalo dyan. Tapos, para mapasinungalingan yan, naglabas kayo ng larawan na inedit yun naman. Anong isipin ng taong bayan? Lalo tuloy, tumindi pa ang hinala na wala talaga nang nanalo dyan sa PCSO kung hindi kayo-kayo. Tapos biglang babati si Madam na sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. Salamat sa mga bagay na sabi ni Madam kanina sa video, di ba? Oh. Thank you so much for the things that you have done for me. Kuning-kuning plak to do. Oh. Tapos sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. Sino kaya ang milyonaryo na ngayon? Or baka belyonaryo? Ang init na ng eksena, tapos ganun pa ang bati ni Madam. Andiyan na ang mga clues, mga ate at kuya, at mga signs. Sino kaya ang tumatama sa loto? Sino ang lone bettor? Ang clue daw ay babae. Paki-comment nga po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.